Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay sasagutin ko ang isang katanungan ng ating kababayan. Sabi nga niya ay gusto niyang makapagtrabaho dito sa South Korea ng katulad ng sa akin at tinatanong din niya kung anong company ko. Ang company namin kabayan ay napadpad kami sa company ng mga engineer sa engineering. Yung lahat ng binibenta ng amo ko ay tungkol sa mga paggawa ng mga bahay, mga kalsada, yung mga panukat. Meron pang drone na binibenta sila pero kaming dalawa ng Pinoy ay nasa leisure lang kami. At di ko din alam at wala akong idea kung bakit ako napadpad sa company ng mga engineer dito sa South Korea samantalang high school lang naman ang natapos ko. Hindi naman ako nakatapos ng college. At tandaan mga kabayan, kung mag-a-apply kayo ng factory worker dito sa South Korea ay tanging POE lang o DMW ang nagpapaalis ng mga factory worker dito sa South Korea. Wala nang iba. Ngayon, kung may mag-aalok sa inyo, nasasabihin na ipapasok kayo ng trabaho sa South Korea na hindi dadaan sa DMW ay fake po yan. Yan ay scam. Tanging DMW lang ang nagpapaalis ng mga factory worker dito sa South Korea. Meron namang nakakaalis na hindi na dumadaan sa DMW. Ang alam ko lang sa akin lang ay yung mga seasonal worker. Ang seasonal worker, ang alam ko dyan nag-a-apply ay sa, parang may kakilala ko na sabi niya ay nag-apply daw siya sa munisipyo. At saka isa pa, medyo malaki rin ang gastos dyan sa pag-apply ng seasonal worker. Tapos, meron din namang direct hire. Yan ay dun sa mga, ang pagkakaalam ko sa mga mga professional, katulad ng engineer, English teacher, mga ganyan, mga professional. Yan ang alam kong direct hire. Pero kung factory worker, ay walang direct hire mga kabayan dito. Ang factory worker ay dadaan talaga sa DMW. Siya nga ay 22 years old at kasalukuyang nag-aaral ng BS Criminology at second year college na raw siya. Pero para sa akin, kung ako tatanungin kabayan, dahil 22 years old ka pa lang naman, mas maganda para sa akin lang kung ako tatanungin, mas maganda tapusin mo muna yung pag-aaral mo kasi yang ganyang trabaho kumbaga lifetime na yan pag ikay nakapasok ng trabaho. At dito sa South Korea hindi naman to panghabang buhay pag natapos na yung kontrata mo dito, uuwi ka na sa Pilipinas at kailangan mo talagang mag-ipon. Pero kung gustong gusto mo talagang magtrabaho dito sa South Korea at gusto mong makatulong sa magulang mo, ay go na kabayan. Umpisahan mo nang kumuha ng passport at umpisahan mo na rin mag-aral ng Korean language. At nakakatuwa lang din isipin na yung ganyang edad na 22 years old sa kabataan ngayon ay bihira kang makakita ng ganyan na iniisip ay makatulong agad sa magulang. Kaya ipagpatuloy mo lang yan kabayan. At ikaw na rin ang bahalang mamili kung gusto mo ng self-study o kaya mag-enroll ka sa mga Korean language school. Tungkol naman dun sa tanong mo na kung magkano ang magagastos dito sa South Korea, ay panoorin mo na lang yung video ko na yan para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba yung proseso at kung ano nga ba yung mga babayaran mo sa pag-apply dito sa South Korea. Kunyari nakapasa ka na sa exam, malalaman mo dyan sa video ko na yan kung ano yung mga babayaran hanggang sa makarating ka sa training center dito sa South Korea. At idagdag ko na din, lalong-lalo na dun sa mga single, mga wala pang asawa, ay mas magandang mag-abroad kapag ikay single pa o wala pang asawa dahil wala kang masyadong iisipin. Yung kabats ko nga na nag-flight dito sa South Korea nung unang alis ko nung 2017, ngayon ay may girlfriend siyang Koreana. Maganda talaga yung wala pang sabit dahil may enjoy mo talaga yung buhay-buhay mo dito sa Korea kapag nandito ka na. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana'y nakatulong sa inyo ang video ko na to.
See you in my next video.